Naalala niyo ba sila? I wanna be the very best. If you and me, you teach me and I'll teach you. Sa video ito, sila naman ang ating pag-uusapan. Harap na! Sila lang naman ang tinatawag na mga Pokemon. I choose you! Ikaw ang napili ko! Sa iba may pumili na. Pero paano nga ba nagsimula ang Pokemon? Harap na! Alamin natin! Alam niyo ba na nagsimula lamang ang lahat sa isang batang sobrang nahilig sa pagkolekta ng mga insekto? Ang batang ito ay ang taga-Japan na nagngangalang si Satoshi Tajiri. Ang kanyang hilig sa pagkolekta ng mga insekto ang kanyang naging inspirasyon para sa pagbuo ng Pokemon. Noong 1980s or early 1990s, ay sinimulan niya ito sa isang laro or video games lamang. At ito ay tinatawag na Pokemon Red and Green na nirelease noong 1996. Pero hindi ito kagaya ng ibang typical na laro na naglalaban lamang ang dalawang player. Ito ay laro kung saan ang mga manlalaro ay pwedeng mag-discover, mag-collect, mag-train, mag-battle, and mag-trade sa isa't isa. Kasama rin ni Satoshi sa team niya si Ken Sugimori. Siya naman ang naging artist sa pag-develop ng Pokemon. Pero bakit nga ba si Pikachu ang ginawa nilang main mascot sa dami ng mga Pokemon? Originally, si Pikachu ay isang Pokemon lamang na kagaya ng iba. Pero nung inirelease ito, madaming nakukitan kay Pikachu at milyong-milyong mga tao sa Japan ang talaga namang nagustuhan si Pikachu. Ito ay dahil sa sobrang cute niya at napaka-memorable ng design sa pagkagawa sa kanya. Kaya naman noong 1997, nung inilabas ang Pokemon anime, ay pinili nila si Pikachu bilang partner ni Ash na main character sa Pokemon. At mula noon ay talaga namang nagustuhan ng mga tao si Pikachu bilang mascot ng Pokemon. Pero ano nga ba ang sikreto sa paglikha ng mga pangalan ng mga Pokemon? Halimbawa, ang pangalan Pikachu ay nagmula sa salitang pika-pika na ang ibig sabihin sa Japan ay tunog na may kinalaman sa pag-spark or ilaw, habang ang chew naman ay salitang may kinalaman sa pag-squeak ng isang daga or mouse. Kaya siya tinawag na Pikachu. Isa pang halimbawa ay si Bulbasaur. Bulb meaning bumbilya na makikita natin sa ating tahanan. Ang saur naman ay galing sa Greek na salita na ang ibig sabihin ay lizard or reptile. Kaya naman kung mapapansin si Bulbasaur, siya ay isang reptile na mayroong bulb plant sa kanyang likod. So, ibig sabihin, ang konsepto ng pagbigay nila ng pangalan sa mga Pokemon ay nakadepende sa kanilang itsura, disenyo, abilidad, at marami pang iba. Pero hindi lahat ng Pokemon ganun. Ilan sa mga Pokemon ay sinadya ng may akda na magbigay imahinasyon o katanungan sa mga manlalaro o manonood nito. Isa pang tanong na dapat natin malaman ay, kailan ba ipinalabas ang Pokemon sa Pilipinas o sa ating bansa? Noong October 1, 1999 ay inilayag ang Pokemon sa television sa GMA7. Kaya naman kilalang kilala at nasa puso natin ang mga Pokemon. Kaya sa mga batang 90s dyan and early 2000, sigurado na ang Pokemon ay masasabi na nostalgic. Meow, that's right! Simula ang Pokemon sa original na Pokemon na 151. Yan ay mula kay Bulbasaur papunta kay Mew. At dahil sa malaking success nito, ay naisip ng author nito na mag-develop ng iba pang mga Pokemon sa makabagong henerasyon. At ito ay mula naman sa iba't ibang animals, plants, Japanese culture, mythology, and even objects at food. Sinama na nila. Kaya naman nagkaroon ng mga bago at napakaraming Pokemon sa bagong henerasyon. Pero ganun pa man, hindi na bago ang original philosophy ng Pokemon. To discover, to catch or collect, and then mag-train, mag-evolve, maglaban, at makipag-trade. Yan din mismo ang dahilan bakit siya tinawag na Pokemon. Ito ay nagmula sa salitang pocket monsters. Dahil mula nga ito sa konsepto na daladala mo ang Pokemon sa iyong pocket or may daladala kang creature sa iyong pocket. Kaya siya tinawag na pocket monster. Pero nung malapit na itong ilayag internationally, ay nagkaroon ng problem sa trademark nito. Dahil meron na existing na pocket monsters. Kaya naman imbis na pocket monster, pinaikli ito from pocket monsters, ginawa itong Pokemon. Pero napansin mo ba sa salitang Pokemon na merong maliit na guhit sa ibabaw ng letter E? Ito ay sinadya sapagkat marami ang nalilito at binabasa ito bilang Pokemon. So para mawala ang kalituhan, nilagyan ng senyales na ito ay mababasa bilang Pokemon. Mga kaarat, I hope na may natutunan kayo at bago nalaman patungkol sa Pokemon. Hanggang dito na lang, harap na!